Matapos ang paghaharap ni Sakamoto at Kindaka, ngayon ay i-review natin ang Chapter 179 at 180 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan natin ang labanan ng Sakamoto versus Torres, isang bagong Order member, laban sa legendary assassin na si Sakamoto, isang dating Order member. Sa videong ito, matutunghayan nyo rin ang isang napakadelikadong paraan na gagawin ni Shin para mas lumakas pa. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Torres na nagbuntong hininga at sabi, "Totoo lang, ayaw ko raw pumatay kasi nakakapagod pumatay. Nakakatakot, masakit at mabahuli ng dugo. Lagi raw madudumihan ng damit ko. At saka ang lahat sa industriyang ito, mga baliw." Tinanong ni Sakamoto, "Kung ganun, bakit naging assassin ka pa?" Sagot ni Torres, "Dahil sa pera. Bakit ba magbibigay ng atensyon sa pagiging assassin kung pera lang ang dahilan?" Tinanong muli ni Sakamoto, "Bakit kailangan man ng malaking halaga ng pera?" Tugon ni Torres, "Para raw sa gambling ko." Sabi ni Sakamoto, "Gaya ng pachinko, gusto mo ang mga bagay na yan?" Sagot ni Torres, "Oo, pero tama na, tumidil ka na sa mga tanong mo." Tinanong ni Sakamoto, "Bata ka ba? Mga baliw talaga ang mga assassin." Sagot ni Torres, "Hindi yan totoo. Ang mga natalo lang ay bobo raw, kaya hindi naman yan sa akin." Sabi ni Sakamoto, "Inibubuo ka rin pala." Sagot ni Torres, "Hindi pa tapos ang laro ko. Papunta pa lang ako sa pagkapanalo ko." Sabay tumahimik ang atmosphere at mabilis na sinipa ni Sakamoto si Torres na nadirekta sa loob ng kotse. Napansin ni Sakamoto na mahawakan ni Torres ang kanyang paa at sabi, "Bas, sinabi ko na sa'yo, ang 1 billion na bounty ay hindi worth at sapat." Maya-maya may narinig na tunog si Sakamoto mula sa kamay ni Torres. Bigla namang nangyaring pagsabog na nagpatalsik kay Sakamoto, ngulit agad siyang nakatayo at tinignan ang kanyang tsinelas, gawa sa aramid fibers, material na ginagamit sa bulletproof vest. Nagawa raw ni Torres na masira ito, sabi ni Sakamoto. Napansin ni Sakamoto ang buhangin at sabi, "Buhangin? Ano ito?" Sagot ni Torres, "Hindi kita papatayin ngayon. Naghihintay lang ako na tumaas ang rates mo." Ginamitan niya ng weapon ng sasakyan habang nakatingin lang si Sakamoto. "Una, gusto kong malaman kung worthy ka ba sa baraha. Titignan ko kung sino ka talaga. Huwag kang mamamatay sa gagawin ko," sabi ni Torres. Makikita ang weapon ni Torres, isang sandblaster. Isang machine na gumagamit ng compressed air para ma-penetrate ang mga abrasive materials gaya ng graba, glass, bato o bakal. Mahal daw ang bala ng baril, $44 bawat 59mm bullet. Mas igagastos ko na lang yan sa karera ng kabayo. Dagdag ni Torres. Tinanggal ni Sakamoto ang isang post sign at sinalubong si Torres. Napulbo ang post sign, sumugod si Torres pero naiwasan ni Sakamoto. "Ibang klase ang firepower ng weapon na iyan. Kung matatamaan ako, tapos na talaga," sabi ni Sakamoto. Nakasunod si Torres kay Sakamoto at nagawa niya itong masipa dahil napunta si Sakamoto sa loob ng isang cable bus. Mabilis kumilos si Torres, nakakagulo kahit sa laki niya. Maya-maya napansin ni Sakamoto na nakaantay si Torres sa labas at ginamit ang weapon para putulin ang buong floor ng cable bus. Nagpanik ang mga tao at may isang bata na napahulog. Napansin ni Sakamoto na malapit nang mahulog ang isang bata, kaya kaagad niya itong ni-rescue at sabi, "Manatili ka sa upuan mo." Tinignan niya si Torres na nagsabi, "Ang bait mo naman. Hindi dapat sumugal itong si Sakamoto." Sabi ni Sakamoto, "Hindi naman talaga. Pero bakit hindi?" Sagot ni Torres, "Kasi wala raw talento itong si Sakamoto." Sabay inatake ni Torres ang handle na hawak ni Sakamoto. Habang nasa mid-air si Sakamoto dahil naputol ang handle, itinutok na ni Torres ang kanyang weapon. Pagdating sa sugal, ang mga taong naghihintay ay swertihin pero ang baraha mo lagi lang talo, sabi ni Torres. Ngunit laking gulat ni Torres nang nagawa pa rin ni Sakamoto na mai-hook ang handle sa paa ni Torres. Sabay isinama ni Sakamoto si Torres sa kanyang pagbagsak at itinik down sa isang sasakyan. Napasabi si Torres, "Ang sakit." Agad namang umalis si Sakamoto, nasabi ni Torres. Bigla na lang siyang umalis, parang umiwas sa utang niya. Nandito naman si Sakamoto sa isang kanto at sabi niya, "Natalo ako. Kung nagseryoso si Torres kanina, patay na ako. Kailangan kong palakasin ang sarili ko."
Inisip niya ang sinabi ni Torres tungkol sa pagre-rely sa swerte at kung paano nakasalalay ang lahat sa paggamit ng baraha. Inilipat naman ang eksena kay Kindaka na tahimik na nakatayo. Biglang nag-attempt ng sipa si Shin na naiwasan ni Kindaka. Pinagbablak naman nito ang suntok ni Shin. Maya-maya, pumailalim si Shin para hintayin ang sintas ng sapatos ni Kindaka at inatake ito bigla. Dito na nag-aim si Hiske na sinabihan na ni Shin na gawin ang plano. Ngulit nagminti si Hiske dahil mabilis tumalon si Kindaka at nagawa niyang masipa si Shin. Sa scope, nakita ni Hiske na nasa likod na pala si Kindaka. Matapos nito, nabagsak ang dalawa at naiinis si Kindaka. Wala daw match itong dalawa sa akin. Sa isipan naman ni Kindaka, may improvement naman ng dalawa sa short amount of time. Baka may potential talaga o baka pilalakas lang ni Sakamoto. Nag-isip si Shin at sabi ni Kindaka, "Yan lang ang kaya nyo. Nasa physical limit na kayo." Nainis si Shin. At paliwanag ni Kindaka, "Uy, easy muna bata, hindi kita binabastos. Sinasabi ko lang, ayos naman kayo. Ibigay nyo ang wasto nyong lakas base sa level nyo ngayon. Pero sa totoo lang, ang ilang physical traits gaya ng height at iba pa, inborn na sa inyo. Kahit ibuhos nyo ang lahat sa training, ang physical na kakayahan mo, Shin, ay hindi makakamit ang level ng Sakamoto o ng Order." Mas lalo itong ikainis ni Shin. Sabi ni Hiske kay Kindaka, "Medyo harsh ang sinabi mo." Sagot ni Kindaka, "Masyado lang kasing ginagawa ni Shin lahat para maging kagaya ni Sakamoto. May sarili siyang talento. Dapat, itrain ito ni Sakamoto. Nakakabasa ito ng iniisip ng tao, nakakakita ng ilang segundo sa future, at nakaka-override pa ang thoughts ng kalaban. Marami pang magagawa si Shin gamit ang isip niya. Bakit dalasan ni Shin ang paggamit ng ability niya?" Sabi ni Shin, "Gusto ko raw gamitin kanina pero mabilis si Kindaka. Hindi ako nakatiempo." Sabi ni Hiske, "In other words, pwede pang matutunan ni Shin kung paano gamitin ng mas mainam ang ability niya." Kaya sabi ni Shin, "Sa mga ganitong oras, sana ay may matutulungan akong mag-improve sa ESP ko." Sabi ni Kindaka, "May kilala kong maaring makatulong sa'yo sa bagay na yan." Nagtaka si Shin at maya-maya ay biglang dumating si Nagumo na nagsabi, "Ang tinutukoy mo ba ay si Nagumo?" Sagot ni Shin. Ngumiti si Nagumo at paliwanag, "May isa talagang tao sa JAA na may ESP pero hindi sila assassin." Tanong ni Shin, "Hindi assassin? Sino sila?" Sagot ni Nagumo, "Manghuhula or fortune teller ang taong yun sa JAA." Sa isipan ni Shin, manghuhula, parang napaka-suspicious naman. Paliwanag ni Nagumo, "Hindi lang ordinaryong manghuhula. Ang accuracy nila sa panghuhula ay 100%. Sa mahahalagang desisyon ng JAA, 80% ay dumadaan muna sa kanila. Isang araw, may grupo ng mga assassin na nagbabalak patahin ang fortune teller. Bago ang kanilang misyon, namatay lahat dahil sa food poisoning mula sa mga oyster. Kaya nga raw kayang lumakad ng manghuhula sa frontline ng laban nang hindi natatamaan ng bala." Sabi ni Shin, "Seryoso? Totoo ba yan?" Sabi ni Hiske, "Hindi pa raw siya nakakain ng oyster." Sabi ni Kindaka, "Iilan lang ang nakakaalam sa existence ng mga hulang yun. Top secret ito. Ayaw ng JAA na irelega si lahat sa fortune teller lang para sa buhay nila." Sa isipan ni Shin, "Baka pwede akong turuan ng taong yun para mas mapa-improve ang ESP ko." "Nasaan na ang fortune teller?" Sabi ni Nagumo, "Gusto mo ba silang ma-meet?" Matapos nito, sa JAA Support Center, pumasok sina Shin at Hiske at isinukong ang kanilang sarili. "Susurrender na po kami. Kami ang kasama ni Sakamoto noon na gumawa ng terorismo sa museum." Sabi ng lalaki sa kanila, "Dahil sa pagtulong ninyo kay Sakamoto, may sentensya kayong 10 taon ng pagkakakulong." Hours later, galit ang mga tao dahil namantsahan ang reputasyon ni Sakamoto. Sabi ni Shin, "Kumalma ka lang, nandito kami para sa isang purpose." Nagtaka si Lusa kung ano iyon. Napaliwanag ni Shin sa eksena kasama si Nagumo. Ang fortune teller na iyon ay gumawa ng prediksyon sa mga activities ni X. Dahil doon, recently, ikinulong siya. Tanong ni Hiske, "May kulungan ba ang JAA?" Sabi ni Kindaka, "Oo, para sa mga assassin na nag-violate ng regulation." Sabi ni Shin, "Pero fortune teller lang ang ikinulong." Sabi ni Nagumo, "Perpekto ang accuracy ng fortune teller, pero dahil sa error, pinaghihinalaan siya ng pakikipagsabwatan kay X." Tanong ni Shin,
Saan nakalocate ang kulungan? Sabi ni Nagumo, nasa ilalim ng Okotabe Castle. Napaka-violent sa loob. Ang mga malalakas na assassins napapatay agad sa unang araw pa lang. Nakadivide sa 3 layers. Mas mabibigat na krimen, mas malalim ang kulungan. Madalas namamatay agad ang prisoners bago matapos ang sentensya. Sabi ni Shin, perpekto ito. Boring na rin ang ordinary training sa JAA. Isa itong magandang training ground at may oportunidad pa kaming ma-meet ang fortune teller. Makikita mga kaibigan, nakapasok na sina Shin at Hisuke. Sabi ni Kindaka, ayos, wala na sila sa kamay ko. Tanong ni Nagumo, ano na ang sasabihin mo kay Sakamoto? Hindi na kailangan pang malaman ni Sakamoto. Nakapasok na sina Shin at Hisuke sa pinakadelikadong kulungan ng JAA, kung saan masusubukan talaga ang lakas nila. Kaya kapit lang kayo mga kaibigan dahil matindi ang labanan at pangyayari simula ngayon. Dito muna natin tatapusin ang video sa last panel. Kung nagustuhan nyo ang video, mag-like, comment, follow at subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you again sa next video.